Yung kape mo, malamig na. Bakit parang nangangarap ka pa rin ng gising dyan? Masaya lang po ako ngayon. Sa palagay ko'y nahanap ko ng tamang lalaki para sa akin. Sana nga si Harvey na talaga ang lalaking makakasama mo sa habang buhay. Wala akong hangad kundi ang mapabuti ka. Alam ko naman po yun, Chang. Hey, ang mabuti pa magtimpla ka na lang ng bagong kape. Ugali mo na talaga ang palamigin tapos hindi naman iinumin ka agad. Aalis po ba kayo? Nakabihis kasi kayo eh. O di ba mag-aanak ako ng kasal ngayon? Ako kaya, kailan kaya yayayain ni Harvey ng kasal? Malay mo naman, sa mga susunod na araw magsabi na siya sa'yo. Pareho naman kayong nasa tamang edad na. Posible kaya yun, Chang, nayayain na niya ako magpakasal kahit ilang buwan pa lang kami? Oo naman, kung sigurado na ba siya sa'yo Mula nang naging kami, wala naman kaming pinagtatalunan. Welcome naman siya dito sa bahay natin. At ganun din ako sa kanila kahit ilang beses ko palang nakikita ang pamilya niya. Lahat nga po ng kamag-anak niya friend ko na sa Facebook. Yun naman pala. Di wala na kayong problema pagdating sa pamilya niya. Dapat siguro ipakilala mo si Harvey sa mga magulang mo. Ang problema naman po, may sari-sarili ng pamilya ang mga magulang ko. Paano ko po ipapakilala si Harvey? Sa akin nga, wala na silang oras. Subukan mo pa rin silang tawagan. Maganda kasi yung may basbas ng mga magulang ang isang relasyon. Aminado akong tsismosa. Mapa-office, mapakapitbahay at mapakamag-anak. Numero 1 rin ako sa pagiging tsismosa sa lugar namin. Dahil sa ugali kong to, muntik na akong makasira ng pamilya. Hello, Miss Gwen. Mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang akong Iris. 26 years old at taga-Dapitan. Ang karanasan na ibabahagi ko, ako mismo ang bida. Sana magsilbing aral ang kwento ko sa mga katulad ko na mahilig magkalat ng tsismis sa ibang tao. Bakit ang tagal mo? Marami bang pila sa bakery ni Mang Tupe? Sumaga pa po kasi ako ng chismis, Chang. Sabi na nga ba chismis na naman ang inatupag mo. Kakaiba po ito, Chang. Daig mo pa ako Ako na merong tindahan wala man lang magkwento sa akin. Paano kasi? Ang sungit nyo lagi. Paano kayo dadayuhin ang mga marites dito sa atin? Ayoko naman kasi na tinatambayan ang harap ng tindahan ko. Baka malasin pa ang negosyo ko. Kaya huwag kayong magtaka kung wala kayong alam na kaganapan sa lugar natin. Ano ba yung nalaman mo? Yung asawa pala ni Mang Tupe at yung panadero niya na galing sa malayong lugar, may relasyon. Ha? Yung tinutukoy mo ba yung chinito na matangkad at maputi? Wala na pong iba. Hindi nga po kapanipaniwala na papatol siya sa gurang. Totoo ba yan? Baka naman gawa-gawa lang yun ng mga tsismosa dito sa atin. Oy, ikaw Iris Kapag ikaw na dawit-dawit dyan. Totoo nga po yun, Chang. Mismong si Aling Sonia na pinsan ni Mang Tupe ang nagkwento. Isa rin namang tsismosa yung si Sonia Kahit ka mag-anak ka chinichismis sa ibang tao. Eto pa, Chang. Matagal na palang kinukupitan ng dalawang bakery. Kaya pala kanina, ang konti ng mga nakadisplay na tinapay, siguro, naubusan na ng pambili ng harina si Mang Tupe. Saan na ngayon si Sonia at yung lalaki? Yung lalaki po, bigla na lang daw nawala. Baka tumakas na at si Aling Sonia nasa kanila pa rin. Hindi lang lumalabas ng bahay. Ang kapal nga ng mukha, nasisikmura pa niyang makasama sa iisang bubong ang asawa pagkatapos ng ginawa niya. Nako, buhay naman nila yon. Mabuti pang wag na tayong makialam. Wag mo na lang din ikwento sa ibang tao para hindi na humaba, Opo, Chang. Hindi ko naman ugaling magkalat ng baho ng ibang tao. Lumaki ako sa broken family. Niloko kasi ng tatay ko ang nanay ko nung maliit pa lang ako kaya naghiwalay sila. Sa huli, mas pinili ng ama ko ang kabit niya.
Kinailangan nun magtrabaho ng nanay ko kaya naiwan ako sa pangangalaga ni Tia Felisa. Matandang dalaga ang tiyahin ko na ate ni nanay. Nasa grade 6 na ako noon nang mag-asawa muli ang aking ina. At tuluyan na akong pinaubaya sa tiyahin ko. Sa ngayon, maayos naman ang relasyon ko sa mga magulang ko kahit bihira ko lang silang makita at makasama. Pasensya ka na kung hindi tayo masyadong lumalabas ha. Busy lang kasi ako eh. Ayos lang yon, naiintindihan naman kita eh. Tapos may problema pa sa bahay. Anong problema? Wala yun. Usapang pamilya lang. Ganun ba? Ako nga din eh. Ang dami ko ring problema sa buhay pero tinatawanan ko na lang. Lilipas din kasi yan. Mabuti ka pa, tinatawanan lang ang problema. Hindi naman dapat kasi sineseryoso ang bagay na yan eh. Munti ko na makalimutan. Sa isang buwan na pala ang birthday ni Mama. Iniimbita ka niya. Huwag mong kakalimutan ha. Oo naman no. Ano bang gustong regalo ng mama mo? Kahit wala, ang importante naman nandun ka sa araw na yun. Bibili pa rin ako. Nakakahiya na wala man lang akong dala na kahit ano. Sige, ikaw ang bahala. Kahit na ano naman kay Mama, tatanggapin nun basta galing sa puso. Dapat ngayon pa lang pag-isipan ko na kung anong ireregalo ko. Gusto ko kasi na espesyal ang ibibigay ko. Baka naman hindi ka na makatulog niyan sa kakaisip. Grabe ka naman. Paano? Lumalalim na ang gabi. Ihatid na kita sa inyo. Baka nag-aalala ng Tia Felisa mo sa'yo. Ang bilis talaga ng oras. Sana sa susunod hindi ka na ganun ka-busy para nakakadalaw ka na ulit sa bahay. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa'yo kapag hindi na ako busy. Namimiss ko na rin kasi ang luto ng Tia Felisa mo eh. Aasahan ko yan Nitong mga nakaraang araw, madalas puro video call o chat lang kami ni Harvey bago matulog. May inaasikaso daw kasi siyang problema ng pamilya na hindi naman niya masabi-sabi sa akin. Minsan parang gusto ko na magtampo sa kanya. Dahil pakiramdam ko wala siyang tiwala sa akin. Pero sa huli, iniintindi ko na lang kaysa naman pagtalunan namin. Araw yun ng Sabado. Dapat magkikita kami pero kinansel niya. Kailangan daw niya kasing samahan ng mga magulang niya. Hindi naman niya sinagot ang tanong ko kung saan sila pupunta. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pag-scroll sa Facebook. Akala ko ba lalabas kayo ni Harvey? Bakit hindi ka pa nag-aayos? Hindi na po tuloy. Bakit naman? May biglaan daw po kasing lakad ang mga magulang niya. Medyo malayo daw po. Kailangan daw niyang ipagmaneho sila. Medyo malabo na rin po kasi ang mga mata ng papa niya. Ganun ba? Huwag ka nang malungkot dyan. Alam mo, kapag malapit sa pamilya niya ang lalaki, ibig sabihin nun, maganda ang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang. Oo nga po. Ang swerte nga ni Harvey sa pamilya niya. Nung nandun nga ako sa kanila, kulang na lang langgamin ng mga magulang niya sa sobrang sweet sa isa't isa. Tapos silang magkakapatid at mga pinsan niya, para lang magkakatropa kung magbiruan. Alam ko na naiinggit ka, pero balang araw naman magiging pamilya mo na rin sila o di swerte ka rin. Oo nga po sana magyayana ng kasal si Harvey. Gabi-gabi po yan ang lagi kong hinihiling. Huwag kang mainip. Patuloy ka lang magdasal para ibigay sa iyo ang matagal mo nang hinihiling. Ang magkaroon ng buong pamilya. Opo, Chang, hindi naman po ako nakakalimot na magdasal. Ano yon? Mukha pong meron nagkakagulo sa labas. Titignan ko lang po muna Nako Iris, huwag ka nang lumabas. Baka mamaya madamay ka pa. Baka armado ng patalim o barilang kung sino mang nag-aamok na yan. Hindi naman po ako lalapit. Kayo pong wag lalabas ng bahay. Hintayin niyo na lang ako. Iris! Bumalik ka nga dito! Huwag ka nang makialam sa gulo dyan! Ay, Diyos ko, pambihira talaga ang batang ito. Basta chismis, hindi pa huhuli. Ang pinagmulan ng gulo ay ang pagtatalo ni Aling Sonia at anak ni Mang Tupe. Naggalit daw ang binata.
dahil narinig nito ang ginagawang pagkakalat ng tiyahin sa nangyari sa pamilya nila. Nagdilim daw ang paningin nito at nahagip ang itak, kaya nagawa nitong habulin ng tiyahin. Hindi ko maiwasang kilabutan habang nakikinig sa kapitbahay namin. Nakatulad ko rin na mahilig sa tsismis. Nang lumabas ako kanina, nagpupulasan ng mga tao. Kung saan-saang direksyon sila nagtatakbuhan. Sa taranta ko, imbis na sa bahay namin tumakbo, sa kapitbahay ako napasuot. Ikaw nga ha, kapag ganong nagkakagulo sa labas ng bahay huwag ka nang lumabas. Paano kung nadamay ka? Sige nga. Hindi naman po ako ang target ni Mike, kundi ang tiyahin niya. Kahit na. Sabi mo nga, nagdilim na ang paningin niya kaya hinabol ng taga si Sonia. Kumusta na kaya ang babaeng yun? May nakakita daw na may sugat sa balikat. Okay na po siguro si Aling Sonia, naisugod naman agad siya sa ospital Si Mike ang nagtatago ngayon. Binigyan pa niya talaga ng problema ang mga magulang niya. Dapat naman kasi hindi na ipinagsabi yun ni Sonia sa ibang tao. Kasiraan yun ng pamilya nila Hindi pa rin po sapat na dahilan yun para pagtangkaan niyang patayin ang tiyahin niya. Oo, nandoon na tayo. Pero may kasalanan din si Sonia. Kaya ikaw, Iris ha, tigil-tigilan mo ng pakikipagtsismisan mo. Baka yun pa ang ikapahamak mo. Hindi naman po ako nagkakalat ng hindi totoo Hindi ka ba talaga marunong sabihan ha? Yun na nga lang po ang libangan ko Pagbabawalan niyo pa ako. Wala namang masama kung makikipagkwentuhan ka. Basta't huwag na lang pag-usapan o siraan ang ibang tao. Sige na nga po, huwag na kayong magalit. Lumipas ang ilang araw. Pagka-uwi ko galing trabaho, sinalubong ako ng masamang balita ng tiyahin ko. Patay na raw si Aling Sonia. Habang nasa ospital daw, inatake to sa puso. Nakaramdam naman ako ng panlulumo sa narinig ko. Ang matandang babae kasi ang katandem ko pagdating sa tsismisan. Nalungkot din ako sa biglaang pagkamatay niya. At galit naman sa taong gumawa ng masama sa kanya. Sa burol, nasa isang sulok lang ako at nakikinig sa usapan ng mga naroon. Hati ang opinyon ng mga tao. Ang ilan si Mike ang sinisisi dahil nagpadala raw sa galit. Ang iba naman si Aling Sonia. Karma na raw ito sa ginang dahil sa pagiging tsismosa. Nakakalungkot ang burol ni Aling Sonia. Wala kasing gaanong tao. Akala ko pa naman marami siyang kaibigan dahil malapit siya sa mga taga rito. Kaya lang naman siya malapit sa mga taga rito dahil may iba siyang intensyon. Ang makasagap ng chismis. Hindi mo ba alam na maraming galit sa kanya? Talaga po? Nako, hindi naman na nakakapagtaka pa yon dahil marami na siyang sinira ng mga buhay. Yung nangyari naman po sa pamilya ni Mang Tupi, mismong asawa niya ang sumira. Kaya hindi ko maiintindihan kung bakit gumanti siya sa tiyahin niya. Ayan tuloy, wanted siya. Ang punto kasi doon, kahit totoo, sana inilihim na lang niya. Hindi yung ipinagkalat pa sa ibang tao. Wala na rin naman po tayong magagawa. Patay na si Aling Sonia. Hindi na maibabalik ang nakaraan. Nasayang tuloy ang buhay niya sa walang katuturang bagay. Hindi man lang nga nagpunta si Mang Tupi sa burol ng kapatid. Ano bang klaseng kuya siya? May dahilan naman din si Tupe. Hayaan mo na nga lang sila. Huwag mo na lang yun pakialaman. Chang, hindi po ba kayo pupunta sa burol ni Aling Sonia? Sa huling araw na lang siguro. Hindi rin kasi maganda ang pakiramdam ko Para kasi akong lalagnatin. Pansin ko nga po na matamlay kayo. Dapat siguro nagpapahinga na lang muna kayo. Huwag na muna kayo magbukas ng tindahan nyo. Kung aalagaan kong sakit ko, baka lalo lang akong manghina. Tsaka madalas naman na nakaupo lang ako. Kayo lang din ang inaalala ko Kaya ko naman ang sarili ko. Huwag mo na akong alalahanin pa. Normal lang sa tao ang nagkakasakit kung minsan. Pagkatapos ng libing ni Aling Sonia, wala na kami naging balita kay Mike.
Hindi na rin pinag-usapan ang nangyaring insidente. Hindi ko alam kung takot lang ang mga tao o sadyang baliwala lang sa kanila ang nangyari sa ginang. Kalaunan kahit ako panaka-naka na lang na sumasagi sa isip ang nangyari. Minsan habang magkasama kami ni Harvey nabanggit ko ang tungkol kay Aling Sonia at ang masaklap na naging kamatayan nito. Akala ko makikisimpatya siya pero hindi ko inaasahang yun ang magiging reaksyon niya. Chismosa naman pala eh. Tama lang ang nangyari sa kanya. Doon ako kay Mike. Grabe ka naman magsalita. Mabait naman si Aling Sonia eh. Kawawa nga yung mga naulila niya. Bakit? Hindi ba mabait yung Mike? Mabait naman. Kaya lang, dapat hindi niya yun ginawa sa tiyahin niya. Tapos na naman eh. Magsilbing aral na lang sana sa mga chismosa na manahimik na lang kaysa magkalat ng chismis. Bakit parang naiinis ka? Paano naman kasi? Minsan na nga lang tayo magkita. Buhay pa ng iba ang topic natin. Pasensya ka na, akala ko kasi magiging interesado ka. Naging malapit din kasi sa akin si Aling Sonia. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa buhay ng iba. Maliban sa pamilya ko at ilang malalapit sa akin. Di pag-usapan na lang natin ang birthday ng mama mo. Di ba sa linggo na yon? Nakabili na pala ako ng regalo sa kanya. Ay, baka nga pala hindi kita masundo sa araw na yun ha. Ayos lang ba na pumunta ka na lang? Oo naman, kaya ko naman pumunta mag-isa eh. Marami ba kayong mga bisita? Mga kamag-anak lang at mga malalapit na kaibigan. Siguro kahit yung mga nasa malayo yung kamag-anak ay pupunta din. Inimbita nga sila ng mama. Hindi ko lang alam kung makakapunta sila. Medyo malayo din kasi kung saan sila nakatira eh. Nalulula nga ako sa laki ng pamilya ninyo eh. Di katulad namin ni Chang, dadalawa na lang kaming magkapamilya. Kung meron man kaming kamag-anak, iilan na lang din at nasa malayo din nakatira. Ay, siya nga pala. Huwag mo nga palang babanggitin sa iba naming kamag-anak kapag nakakwentuhan mo sila sa linggo na lumaki ka sa broken family, ha? Bakit naman? Hindi mo naman kasi kailangan pa ikwento sa kanilang talambuhay mo. Sige, sinabi mo eh. Kahit ilang araw pa bago dumating ang birthday ng mama ni Harvey, excited na akong pumili ng damit na isusuot ko. Nasa isip ko kasi kailangan maganda ako ng araw na yun para magustuhan ako ng iba pang kamag-anak ng boyfriend ko. Kailangan maganda ang una nilang impresyon sa akin. Nang makita nga ni Tia Felisa ang ginagawa kong pagsusukat ng mga damit na balak kong suotin sa araw na yun, napapailing na lang siya. Uy, para namang ikaw ang may birthday at hindi ang mama ni Harvey. Ilang araw ka ng aligaga sa pagpili ng susuotin. Kailangan po kasi maganda ako sa araw na yon para magustuhan ako ng ibang kamag-anak ni Harvey. Pakiharapan mo lang sila ng maayos, sapat na yon. Si Harvey naman kasi ang pakikisamahan mo balang araw. Alam ko naman po yun eh. Sa gagawin kong pakikiharap sa kanila, sigurado na mapapalapit agad sila sa akin. Baka naman, hindi ka na niyan makatulog ha. Tsaka, simplehan mo lang ang susuotin mo. Mahirap kung mas angat ka sa mama ni Harvey sa birthday niya ha. Si Chang talaga, excited lang po ako. Sumama kaya kayo? Naku, hindi na. Hindi naman ako inimbita ni Harvey eh. Alam naman po niya na kayo na ang itinuturing kong ina. Kaya inaasahan na niya na lagi ko kayong kasama. Wag na. Tsaka na lang ako sasama kung siya mismo ang nag-imbita. Medyo kabado din po kasi ako eh. Oh, bakit naman? Hindi naman pamamanhikan ang pupuntahan mo kundi birthday. Malaki po kasi ang angkan nila Harvey. Sigurado na marami ang bisita. Basta ikaw ha, rendahan mo muna yung pagiging matabil mo. Sabi nga po ni Harvey pala sa akin, huwag ko daw mababanggit sa kamag-anak niya na laki ako sa broken family. Ano po kaya ang ibig niyang sabihin dun? Yang kasing mga bagay na yan, hindi mo na kailangan pang ipagsabi maliban na lang siguro kung may magtatanong. Hindi kaya ikinakahiya ako ni Harvey? Hindi naman siguro. Ikaw talaga, kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo. Basta sumunod ka na lang sa kanya para hindi ka magkaproblema. Inalis ko na sa utak ko ang lahat ng pagdududa. Ako lang naman ang maaapektuhan kung sakali kapag naging negatibo ako.
Itinuloy ko na lang ang pagpili ng damit na isusuot ko sa araw na yon. Pulang bestida ang napili ko. Siguradong matutuwa sa akin si Harvey. Dahil alam niyang pinaghandaan ko talaga ang pagdalo sa birthday ng mama niya. Araw ng linggo. Kahit may kamahalan ng taxi, yun na lang ang sinakyan ko papunta sa bahay ni na Harvey. Pagdating ko marami ng bisita. Kakaiba ang tingin na ibinibigay nila sa akin pagpasok ko pa lang sa may gate. Agad ko nakita si Tita Sandra na mama ni Harvey. Binati ko siya at ibinigay agad ng regalo. Salamat Iha, nag-abala ka pa talaga. Napakaganda naman ng suot mo. Pareho pa tayong nakapula. Oo nga po, no? Para tuloy birthday ko na rin, sigurado po na magugustuhan niyo ang regalo ko. Mahal po yan. Kahit nga wala kang dala, ayos lang naman. Ang importante nakapunta ka. Ayan na pala ang anak ko eh. Nandito ka na pala. Oh, bakit ganyan ang suot mo? Alam ko na nagandahan ka rin sa suot ko. Pinaghandaan ko talaga ang okasyon na to. Halata nga eh. Dalawa lang kayo ni Mama na nakapula rito. Para tuloy dalawa kayo may birthday. Yun nga ang sabi ko kay Tita Sandra eh. Ang mabuti pa Harvey, samahan mo na si Iris sa lamesa para makakain na siya. Ikaw na rin magpakilala sa kanya sa mga kamag-anak natin na bagong dating. Sige po Ma. Halika na. Mamaya na lang po tayo magkwentuhan, Tita. Bago pa kami makarating sa mahabang lamesa kung saan naroon ang mga pagkain, ipinakilala muna ako ni Harvey sa mga bisita. Lahat naman sila mainit ang pagtanggap sa akin. Hindi ko alam kung lahat sila mga kamag-anak ni Harvey. Pagkatapos kumuha ng pagkain, iginiyan ako ni Harvey sa isang mesa na malayo sa karamihan. Habang kumakain, nahagip ng paningin ko na lumabas ng bahay ang isa kong kakilala na taga sa amin. Napatingin din siya sa direksyon namin. At bahagya siyang ngumiti kaya alam kong nakilala din niya ako. Kilala niyo pala si Neri? Kaibigan siya ng kapatid kong bunso. Kilala mo rin pala siya? Talaga? Ngayon ko lang nalaman. Sa iisang barangay lang kasi kami nakatira eh. Anak siya ng kapitan namin. Tingnan mo nga naman. Dito pa kayo magkikita. Sana pala nagsabay na lang kayo sa pagpunta rito. Malabo yung sinasabi mo. Hindi naman kami magkaibigan eh. Hindi nga kami nag-uusap kahit nagkakasalubong kami sa daan. Baka pagkatapos nito maging malapit na kayo sa isa't isa. Mabait naman si Neri eh. Lagi kasi siyang sinasama ni Faye dito sa bahay. Hindi lang talaga kayo nagkikita. Matagal na ba silang magkaibigan ng kapatid mo? Oo, mula pa nung nasa college sila. Matagal na nga. Sa pagkakaalam ko, magkasing edad lang kami ni Neri eh. Pareho kaming 25 years old na. Maiba nga pala ako. Bakit mo naman naisipang magpula? Di ba paborito kong pula? Tsaka espesyal ang araw na to. Kaya naman gusto kong maging maganda. Napag-usapan kasi sa GC ng pamilya na walang magpupula sa mga bisita. Hindi mo naman kasi sinabi eh. Malay ko ba naman na yan din palang susuot mo? Akala ko pa naman magugustuhan mo ang damit ko. Ang tagal ko kayang namili ng isusuot para sa araw na to. Kahit nakapambahay ka pang pumunta, ayos lang. Ang mahalaga naman kay Mama makarating ka. Bigla tuloy bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko na rin malunok ang kinakain ko. Kitang-kita kasi sa mukha ni Harvey ang inis. Ilang sandali lang siya sa tabi ko. May dumating kasing mga bisita at inasikaso muna niya. Hindi na rin niya ako binalikan. Parang nakalimutan na niyang nandun din ako. Mabuti na lang nilapitan ako ng mga pinsan niya. Dahil makwento na padaldal na din ako. Nang magtanong sila sa trabaho at pamilya ko, nakalimutan ko na ang bilin sa akin ni Harvey. Malapit nang dumilim nun at konti na lang ang mga bisita. Sila siguro yung mga galing pa ng malayong probinsya at makikitulog sa bahay ni na Harvey. Nagpaalam na rin ako kay Tita Sandra at sa iba pang naroon. Akala ko ihahatid ako ni Harvey. Kaya nagulat ako nang sabihin niya na nagpatawag na siya ng taxi. Akala ko pa naman ihahatid mo ko sa amin.
Kita mo namang napapagod na ang tao eh. At saka maaga pa naman. Mag-chat ka na lang sa akin kapag nakauwi ka na. Napansin ko nga pala, nandito pa si Neri. Hindi pa ba siya uuwi? Baka dito na naman siya patulugin ng kapatid ko. Madalas ba siyang makitulog dito sa inyo? Oo, kahit nung nag-aaral pa sila ng kapatid ko. Mabuti pa siya ilang beses nang nakatulog dito sa inyo. Huwag mo sabihin naiinggit ka. Alam mo naman na hindi kita pwedeng patulugin dito sa amin. Malaking gulo pag nagkataon. Kahit naman yayain mo ko, hindi naman ako papayag, no? Alam ko naman ang limitasyon ko bilang babae at marunong akong mahiya. Kahit nga sa mga kaibigan ko noon hindi ako nakikitulog. May sarili naman akong bahay, bakit ako mga abala sa ibang tao? Iba naman si Neri. Para na kasi siyang kapamilya dahil sa tagal nila magkaibigan ni Faye. Ako ba'y hindi pa ba parte ng pamilya mo? Ano bang lasing tanong yan? Iimbitahan ka ba ni Mama kung iba ang turing niya sa'yo? Kita mo naman, iilan lang yung mga kaibigan. Halos kamag-anak namin ang narito. Ibig lang sabihin yan, espesyal ka, kaya ka nandito. Pakiramdam ko kasi mas espesyal si Neri. Nakikipagkompetensya ka pa talaga ha? Magkaiba naman kayong dalawa eh. Kaibigan lang siya ng kapatid ko, samantalang ikaw, girlfriend ko. Kasama ba siya sa GC ng pamilya nyo? Oo, isinama siya ng kapatid ko. Magkaiba nga kami. Siya kasali sa GC nyo. Ako na girlfriend mo, hindi. Nung ginawa yung GC namin, sinali na siya agad ni Faye. Hindi pa tayo magkakilala nun. Huwag ka na malungkot. Sasali na lang kita. Talaga? Oo. Ito na pala yung taxi. Ingat ka sa pag-uwi ha. Masaya naman ako umuwi dahil sa wakas makakasali na ako sa GC ng pamilya ni Harvey. Matagal ko na kasing gustong makasama. Para mas lalo kong maramdaman na parte na ako ng pamilya nila. Habang pauwi nga, hindi mabura-bura ang ngiti ko sa labi. Pagdating, gising pa si Tia Felisa. Nangumusta lang siya at saka nagsara na ng tindahan niya. Bago ako mahiga nun, nagchat pa ako kay Harvey. Pero wala itong sagot kahit naka-online naman. Kinabukasan maaga kong gumising para pumasok sa trabaho. Hanggang nung hapon, hinihintay ko na tawagan ako o i-chat ni Harvey pero wala itong paramdam. Nakalimutan na rin yata nito ang sinabi na isasali ako sa GC ng pamilya nila. Kinabukasan pa ulit siya nagparamdam at nagkita na lang kami malapit sa pinapasukan kong trabaho. Pasensya ka na ha. Busy talaga ako ngayon eh. Ayos lang, naiintindihan naman kita. Siya nga pala, akala ko ba'y isasama mo ako sa GC ninyo? Kahapon ko pa kasi hinihintay na i-add mo ko eh. Ay, baka hindi na muna. Bakit naman? Baka kasi doon ka pa magdadaldal eh. Akala mo siguro hindi ko alam na kwinento mo na sa buong angkan namin ang talambuhay mo. Di ba sinabihan na kita na huwag mo na lang babanggitin sa kanila na lumaki ka sa broken family? Madaldal din kasi mga pinsan mo kaya napakwento na rin ako. Gusto mo talaga na pinapahiya sarili mo eh, no? Paanong pinapahiya? Totoo naman kasi lahat ng sinasabi ko. Hindi lang naman akong lumaki sa broken family ah. Dapat kasi sinasarili mo na lang ang mga ganun. Meron ba silang sinasabi na hindi maganda sa akin? Huwag mo nang lang alamin kung ano sinasabi nila sa'yo. Hindi na naman mahalaga yun eh. Pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Sa susunod magiging maingat na ako. Hindi lang yun. Tigilan mo na nga ang pagiging tsismosa mo. Ha? Hindi kita maintindihan. Kaya pala hindi kayo malapit ni Neri eh. Dahil kilala ka sa pagiging tsismosa sa lugar nyo. Umiiwas daw talaga siya sa'yo. Kapal naman niya para sabihin yon. Kami lang naman ang kapatid kong pinagsabihan niya. Sinabihan ko lang sila na huwag ipapaalam kay na Mama. Ayoko kasing magbagong pagtingin nila sa'yo. Sa paraan ng pananalita mo, parang kinakahiya mo ko. Kung kinakahiya kita, edi sana hindi ka na nakapunta sa bahay namin. Mabuti pa uuwi na ako. Oo, bakit parang ikaw pa yata ang galit? Hindi ako galit, nagtatampo lang ako. Sasakayan na lang kita yatid ah. Kailangan ko rin kasing umuwi na maaga ngayon eh. Sasamahan ko pa kasi sila Mama sa isang kamag-anak namin. Ano ba kasing inaasikaso nyo ng mga magulang mo? Saka ko na lang sasabihin. Wala ka talagang tiwala sa akin, no? Hindi naman sa ganun. Mahaba kasing paliwanagan kapag sinabi ko sa'yo ngayon.
Tuluyan na ako nakaramdam ng inis kay Harvey. Pakiramdam ko kasi unti-unti na siyang lumalayo sa akin. Ramdam ko kasi yung malamig niyang pakikitungo. Parang napipilitan na lang siyang makipagkita. Bigla tuloy sumagi sa isip ko si Neri. Ewan ko ba kung bakit bigla ko na lang siyang naisip. Minabuti ko na lang na wag na munang magparamdam sa kanya. Baka sakaling maramdaman niya ang kahalagahan ko. Kapag wala akong ginagawa, pakikipagchismisan na lang ang inaatupag ko. Dahil sa kaabalahan ko sa trabaho at pagmumukmok, nahuli na ako sa mga balita sa lugar namin. Ang tagal mo na namang tumambay sa labas, ha? Nakipagkwentuhan lang naman po ako sa labas. Eh di ba't sinabi ko na sa'yo, tigilan mo ng pakikipagchismisan sa mga taga rito? Hindi magandang tingnan, lalo na at dalaga ka. Gusto ko lang naman pong libangin ang sarili ko. Oh, may problema ba kayo ni Harvey? Naiinis lang po kasi ako sa kanya. Pakiramdam ko, nagiging baliwala na ako sa kanya. Mas importante pa sa kanyang lakad nila ng mga magulang. Hindi pa naman kasi kayo mag-asawa, kaya hindi mo siya pwedeng pigilan sa kung ano ang gusto niyang gawin. Alam ko naman po yun. Kaya lang pati kasi sa GC ng pamilya nila ayaw niya akong isama. Dahil baka daw dun pa ako magdadadaldal. Bakit si Neri na kaibigan lang ng kapatid niya kasama dun? Yung anak ba ng kapitan ang tinutukoy mo? Nung birthday lang po ni Tita Sandra ko nalaman na kaibigan pala niya ang bunsong kapatid ni Harvey. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang babaeng yon kahit noon pa. Eh kung gaano kasi kabait at kalapit sa tao ang ama niya, kabaliktaran naman niya. Mula pa pala nung nag-aaral sila ni Faye, nakikitulog na siya sa bahay nila. Bago pa kami nagkaroon ng relasyon ni Harvey, malapit na siya sa pamilya nito. At ito pa siyang ha, ikwento ba naman sa magkapatid na kilala akong tsismosa sa lugar natin? Uy, bakit naman kailangan pa niyang sabihin yon? Hindi na lang siya nanahimik. Dahil sa sinabi niya, nagbago tuloy ang isip ni Harvey na isali ako sa GC nila. Ay, wag mo nang ipilit kung ayaw ni Harvey. Baka ikaw pang malagay sa alanganin sa bandang huli. Hindi na nga po eh. Pero masama ang loob mo. Hindi ko po kasi maiwasan. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Dapat siguro wag mong ibigay ang buo mong pagmamahal kay Harvey. Magtira ka rin ng kaunti para sa sarili mo. Kung sakali man na hindi kayo ang magkatuluyan, makakabangon ka kaagad. Sa tingin niyo po kaya, Chang, tuluyan na kaming magkakalabuan ni Harvey? Hindi naman siguro. Sana lang dumalaw ulit siya dito katulad nung dati. Ayoko na po siyang pilitin. Lagi naman niya kasing sinasabi na busy siya. Kung ganyan lagi ang sinasabi niya, mag-isip-isip ka na. Kahit sa isip lang, hindi ko matanggap na maghihiwalay kami ni Harvey. Parang dinudurog na agad ang puso ko. Ilang araw pa akong wala sa mood noon. Pero hindi ko naman hinayaan na maapektuhan ang trabaho ko. Napagbalingan ko nga lang ang ibang tao. Kaliwat kanan ang pakikipagchismisan ko. Pati si Neri, kinuwento ko na rin sa inis ko sa kanya. Ipinagkalat ko na hindi na marunong mahiya at may sarili namang bahay nakikitulog pa. Nang mga panahon na yun, wala na akong pakialam kung makarating man sa kanya ang lahat. Pag-uwi ko ng hapon, nadatnan ko si Harvey sa bahay. Sandali ako na estatwa sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwalang nandun siya. Pagkatapos mabigyan siya ng maiinom ni Tia Felisa, nagpaalam siyang sa tindahan muna. Nakakagulat naman ang pagbisita mo. Alam ko kasi na nagtatampo ka pa rin sa akin. Kaya naisipan ko na lang na puntahan ka rito. Gusto ko lang nabigyan ka ng oras. Sabi mo kasi lagi kang busy. Kaya dumistansya muna ako sa inyo. Ayoko lang na makaabala. Kahit kailan, hindi ka abala sa akin. Pasensya ka na talaga kung nawalan ako ng panahon sa'yo nitong mga nakaraang araw. Pangako, babawi ako sa'yo. Tapos na ba yung problema na sinasabi mo? Hindi pa Pero hayaan na lang natin. Pinaubaya ko na naman sa mga magulang ko ang bagay na yun.
Inumin mo na yung juice mo, tsaka dito ka na rin maghapunan. Yun nga ang plano ko eh, kaya nagdala ako ng ulam natin. Alam mo, ang saya ko ngayon. Nawala lahat ng alalahanin ko dahil nandito ka na. Sa isang iglap nawala lahat ng pagtatampo ko kay Harvey. Maging ang pagdududang baka hindi naman siya sigurado sa relasyon namin. Nang araw ding yun, isinali niya ako sa GC nila. Mas lalo ko naramdaman na mahalaga ako sa kanya at parte na talaga ako ng pamilya niya. Madalas din akong dumadalaw sa kanila. Ang naaabutan ko lang madalas sa bahay nila ay ang mga magulang ni Harvey. Mainit naman lagi ang pagtanggap nila sa akin. Dumating na nga yung pagkakataon na mama at papa na rin ang tawag ko sa kanila. Isa lang ang napapansin ko tuwing naroon ako. May lihim na kausap palagi ang ama ni Harvey. Baka nagkakamali ka lang. Baka kaibigan o di kaya katrabaho lang yung kausap niya. Bakit kailangan niyang lumayo na para bang ayaw niyang may makarinig sa kanya? Tsaka po matagal na pong walang trabaho ang ama ni Harvey kaya imposible nakatrabaho niya yun. Ano ba kasi ang iniisip mo? Kahit po kasi matanda na ang tatay ni Harvey, matikas at gwapo pa rin. Malakas po ang kutob ko na may ibang babae siya. Ay, Diyos mio, bata ka! Wala ka namang ebidensya para sa sinasabi mo. Maghahanap po ako ng katibayan. Iba po talaga ang kutob ko, Chang. Paano kung mali ka? Eh di, napag-away mo pa ang mag-asawa. Hindi naman po agad ako magsusumbong kung wala akong matibay na katibayan eh. Ay, ang mabuti pa iha, huwag ka nang makialam. Kahit totoo man yang naiisip mo, mabuti na rin yung umiwas ka sa gulo. Hindi ko po magagawa na basta na lang manahimik. Hindi kaya ng konsensya ko na basta na lang hayaan na lokohin si Tita Sandra. Huwag kang magpapadalos-dalos sa desisyon mo. Alalahanin mo, oras na nakagawa ka ng desisyon, hindi mo na mababawi ang resulta. Handa naman po ako. Basta gagawin ko kung ano yung sa tingin ko tama. Mula nang magkaroon ako ng hinala na baka may ibang babae ang mama ni Harvey, tuwing naroon ako, lagi ko na siyang lihim na minamatyagan. May lihim pa rin siyang kinakausap. Hindi ko lang siya malapitan dahil baka mahuli niya ako. Pasimple rin ako nagtatanong kay Harvey tungkol sa pagsasama ng mga magulang niya. Dinahilan ko na lang sa kanya na naiinggit ako sa mga yun. Dahil hindi ko nga nakasama ang mga magulang ko habang lumalaki. Sa mahigit nilang 30 years na pagsasama, bihira lang silang mag-away. Kung magkakatampuhan man, hindi na nila pinapaabot ng kinabukasan. Halos perfect pala ang pagsasama nila. Di ba nabanggit mo dati na nagtrabaho ang papa mo sa malayo? Buti hindi siya natukso sa ibang babae. Mula nung kinasal sila ng mama, hindi na nagawan tumingin sa ibang babae si papa. Talaga? Ang swerte naman pala ng mama mo. Maswerte sila sa isa't isa. Nakakainggit naman talaga ang pagsasama nila. Bihira na rin kasi ngayon ang nagtatagal ang pagsasama. Sana ganon din tayo balang araw. Oo naman, ganun pagsasama din ang pangarap ko eh. Ibig bang sabihin sigurado ka na rin na ako ang gusto mong makasama habang buhay? Oo naman, ikaw naman talagang babaeng gusto kong makasama. Kung alam mo lang kung gaano mo ako napasaya ngayon. Payag na naman kasi ang mga magulang ko kung lalagay na ako sa tahimik. Nasa hustong gulang na naman daw ako para magdesisyon. Sabihan mo lang ako kung kailan kayo mamamanhikan sa bahay Sa tingin ko handa ka na rin para mag-asawa. Oo naman Hindi naman kasi kailangan pang patagalin ang pagiging magkasintahan natin kung sa simbahan din naman ang tuloy. Yun na ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Para kung araw-araw nasa alapaap. Nawala rin sandali sa isip ko ang tungkol sa ama ni Harvey. Na baka meron itong ibang babaeng kinalolokohan. Masaya naman ang tiyahin ko nang ibalita ko ang plano namin ni Harvey. Sa sobrang saya ako pa mismo ang nagbalita sa GC nila. Lahat naman sila natuwa. At binati ako maliban kay Faye at Neri. Isa pa sa napansin ko, parang umiiwas na sa akin ang kapatid ni Harvey mula pa ng araw ng birthday ng nanay nila.
Babaliwalain ko na lang sana yun pero minsan na naroon ako sa kanila, inirapan ako ng kapatid niya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Minsan kasi, may pagkaisip bata pa rin siya kahit na magkaedad kayo. Hindi kaya na-e-impluensyahan siya ni Neri? O bakit naman nasali si Neri sa usapan? Hindi mo kilala ang babaeng yun. Akala mo lang mabait pero mata pobre at suplada yun sa lugar namin. Kung gano'n na ugali niya, wala na tayong pakialam. Iba-iba naman na ugali ng tao eh. Hindi pwede na wala tayong pakialam. Baka mamaya maging kaugali na niya si Faye. Nasa kapatid ko na yun kung magpapadala siya sa kaibigan niya. Baka pagsisihan ninyo kapag hinayaan nyo na lumalim pa ang pagkakaibigan nila. Ikaw nga, pag-aralan mo na huwag makisawsaw sa problema ng ibang tao. Magiging parte ka na ng pamilya namin eh. Ayoko na may masabi sila sa'yo. Si Neri nga sinabi sa'yong tungkol sa akin eh. Hindi naman yun lumabas pa sa aming tatlo dahil gusto kitang protektahan. Tama lang naman ang ginawa mo, girlfriend mo ko eh. Kaya nga, sana lang baguhin mo na yung ugali mo. Lalo na yung pagkachismosa mo. Sa totoo lang, hindi ko nagustuhan ang ginawa mong announcement sa GC na plano na nating magpakasal. Wala pang ang petsa ng pamamanhigan eh. O bakit? Totoo naman, di ba? Oo nga, pero sana tinanong mo muna ako, hindi yung padalos-dalos ka. Huwag mo sabihin na nagdadalawang isip ka pa. Hindi yun. Ang sa akin lang, sana hinintay mo muna ako. Gusto ko kasi lahat ng desisyon na may kinalaman sa atin, ipapaalam mo muna sa akin. Okay, sige, pasensya ka na kung hindi ko na nasabi sa'yo. Excited na kasi ako na ibalita sa iba mong kapamilya. Nakakapagod naman kasi kung iisa-isahin ko pa sila nasabihan kaya sa GC ko na lang sinabi. Dalawa nga lang ang hindi bumati sa akin eh, yung kapatid mo at si Neri. Hayaan mo sila kung hindi bumati. Hindi naman sila magsasama kundi tayo. Dahil sa biglang pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Faye, para tuloy na ilang na akong pumunta sa kanila. Sa ilang beses ko pang pagpunta doon, lagi ko rin nadadatnan sa kanila si Neri. Parang gusto kong magselos sa pagiging malapit niya sa mga magiging biyanan ko. Nasira tuloy ang araw ko. Dahil abala naman silang lahat, naisipan ko munang magpahangin sa labas. May ilang minuto na ako sa garden nang makita kong humahangos papuntang likod bahay ang ama ni Harvey. Agad ko siyang sinundan. At nagtago ako sa malaking halaman na nakalagay sa paso. Nakikiusap ako sa iyo, love. Huwag mo na akong pahirapan pa. Magpakita na kahit sa akin man lang. Kung saan-saan ka lang nga namin hinanap. Huwag mong hayaan na hindi man lang tayo magkita bago ako mawala sa mundong ito. Agad kong tinakpan ng bibig ko para hindi ako makagawa ng ingay. Hindi ko na rin maalala kung paano ako nakaalis sa kinatatayuan ko at nakabalik sa loob ng bahay. Ilang sandali lang pumasok na rin ang ama ni Harvey na malaki ang pagkakangiti. Mukhang nagkaayos na sila ng kausap niya na nasisiguro kung babae niya yon. Lumapit siya sa asawa at nagpaalam na may pupuntahan lang. Gusto ko sanang sabihin kay Tita Sandra na wag itong payagan pero itinikom ko na lang ang bibig ko at tumalikod sa direksyon nila. Hindi ko kasi matagalan na nakikita kong paglalambingan ng mag-asawa dahil alam kong may kabit si Tito Allen. Dahil sa biglang pagsama ng timpla ko, nagpaalam na rin ako kay na Harvey. Nahagip naman ang paningin ko ang ngiti sa labi ni Neri na natutuwa dahil aalis na ako. Pagdating sa bahay, sinabi ko kay Tia Felisa ang nakumpirma ko. Sabi ko na sa inyo eh, tama ako. May kabit si Tito Allen. Kung kailan namang tumanda, tsaka naman siya nagloko sa asawa niya. Ay, Malay po natin, matagal na silang may relasyon ng babaeng yun. hindi na nahiya sa mga anak. Sinabi nyo pa, kapag nakita nyo nga ang paglalambingan ng mag-asawa, hindi nyo iisipin na may kabit siya eh. Kulang na lang kasi langgamin sila. Aba, magaling na artista pala. Pwede na nga po siyang bigyan ng award dahil sa sobrang galing. Iniidolo pa naman siya ni Harvey. Yun pala, itinatago siyang kabit. O paano? Ano ang plano mo ngayon? Siyempre po ipapaalam ko kay Tita Sandra ang narinig ko
Alam ko na labis siyang masasaktan, pero mas okay na yun kaysa habang buhay siyang lokohin ng asawa. Tama naman na malaman niyang nagloloko ang asawa niya. Pero kailangan bang ikaw ang magsabi? Oo naman po dahil ako mismo ang nakarinig. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Kay Harvey mo na lang kaya sabihin, tapos siya nang bahala magsabi sa mama niya. Naisip ko na nga rin po yan, kaya lang po baka pagtakpan lang niya ang ama. Problema na niya yon. Kung hahayaan niya na patuloy na lokohin ng ama niya ang kanilang ina. Ako na lang po siguro para maramdaman din ni Tita Sandra na karamay niya ako at hindi ako papayag na lokohin siya ng asawa niya. Sa gagawin ko, lalo siyang mapapalapit sa akin. Ay, ikaw nang bahala. Kailan mo ba balak sabihin? Bukas po ng umaga ipupuntahan ko si Tita Sandra sa kanila. Hindi ko na pwedeng patagalin to. Kinabukasan maaga akong gumayak kahit kulang ako sa tulog. Hindi na kasi ako makapaghintay na sabihin kay Tita Sandra ang tungkol sa asawa niya. Sana nga nandun si Tito Allen para marinig niya mismo ang sasabihin ko. Akala yata niya habang buhay niya may tatago ang sekreto niya. Hindi niya alam may manugang siyang matalas ang pakiramdam. Habang papunta sa bahay ni na Harvey, matindi ang kabang nararamdaman ko. Paulit-ulit ko rin sinasabi sa isip ko na tama lang ang gagawin ko. Masakit na masira ang isang pamilya. Pero mas masakit kasi sa akin kung itatago ko ang sekreto ni Tito Allen. Pagdating naabutan ko sa garden si Tita Sandra. Lumarawan sa kanya ang gulat na makita ko ng ganong kaaga. Hindi na rin ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ko na ang sadya ko. Tita Sandra, may mahalaga po kong sadya. Huwag po sana kayong mabibigla May kabit po ang asawa niyo. Ako po mismong nakarinig na kausap niya yung babae. Hindi ko inaasahan na mahihimatay siya at nasaksihan pa ni Faye. Mabuti na lang naging maagap ako na masalo si Tita Sandra. Ipinasok namin siya sa bahay at pinahiga sa sofa. Nagkamalay naman siya agad at pinaulit pa ang mga sinabi ko. Kahit si Faye iyak nang marinig yun. Humingi din ako ng tawad dahil ako pa ang nakasaksi sa panluloko ni Tito Allen. Umuwi na rin ako ng kalmado na si Tita Sandra. Pwede bang maupo ka muna? Kanina ka pa pabalik-balik ng lakad riyan Akong nahihilo sa'yo. Kanina pa po kasi tumatawag si Harvey na pupunta. Hanggang ngayon wala pa din. Mahalay mo na traffic lang yung tao. Kamusta na kaya si Tita Sandra? Sabi mo, iniwan mo na maayos ng lagay kanina. Natakot nga po ako kanina nang mahimatay siya. Sana hindi ka maipit sa away nilang mag-asawa. Bakit naman po ako maiipit? Mabuti nga po na bunyag na ang kalokohan ni Tito Allen. Haya na yata si Harvey. Narinig ko merong tumigil ng motor sa labas. Sisilipin ko po sa may bintana. Siya na nga po. Nagbigay galang naman si Harvey sa tiyahin ko bago bumalik si Chang sa loob ng tindahan. Ramdam ko ang tensyon sa boyfriend ko ng mga sandaling yun. Lalo tuloy akong kinabahan. Kumusta ng mama mo? Hinaway niya si Papa at pinalaya sa bahay namin. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Tama lang yun sa kanya. Sigurado ka ba sa narinig mo kay Papa? Oo naman, love pa nga ang tawag niya dun sa kabit niya. Nagmamakaawa siya na magpakita na kahit man lang sa kanya, na matagal na daw siyang hinahanap. Tinawag na love ni Papa ang kausap niya? Oo, matagal ko nang lihim na pinapakiramdaman ng papa mo mula nang makita ko siya na laging may kausap. Nagkahinala ako dahil lagi siyang lumalayo kapag may kakausapin sa cellphone. Alis na ako. Kailangan ko makausap ng masinsinan ng Papa ko. Bakit mo naman siya pupuntahan? Ang kailangan ng karamay ngayon ay ang mama mo. May kailangan lang akong linawin kay Papa. Baka tama ako. Hinusgahan mo agad ang Papa ko base sa narinig mo. Malinaw ang narinig kong sabi niya sa kausap niya sa cellphone. Oo nga. Pero alam mo ba kung sino nga ba ang kausap niya? Yung kabit nga niya. Tama ka na sa kakasabi ng kabit!
Walang kabit ang papa ko! Si mama lang ang minahal niya mula noon hanggang ngayon. Alam ko na nahihirapan ka rin dahil sa ginawa ng papa mo. Pero sana naman huwag ka sa akin magalit. Ginawa ko lang naman ang sa tingin ko tama. Tama ba na sirain mo ang pamilya ko? Ha? Wala kang matibay na ebidensya para akusahan ng gano'n ng papa ko. Tinanggap ka namin sa pamamahay namin. Tinuring ka ang kapamilya. Tapos ito lang ang gagawin mo? Patawarin mo ko kung tingin mo sinira kong pamilya nyo. Naranasan ko rin kasi na magtaksil ang tatay ko sa nanay ko noon. Ayoko lang na maglihim sa mama mo. Hindi ko kayang itago ang sikreto ng papa mo. Saka na lang tayo mag-usap kapag malinaw na ang lahat. O sige, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Nang mga sumunod na araw, maraming kamag-anak ni na Harvey ang nag-message sa akin. Lahat sila iisa ang tanong. Paano ko raw nasiguro na may babae si Tito Allen? Iisa lang din ang sinabi ko sa kanila. Inulit ko lang ang sinabi ng ama ng boyfriend ko sa kausap nito. Mahigit na 1 linggo na rin mula nung huli kami nag-usap ni Harvey. Ilang beses ako nag-message sa kanya pero wala siyang reply man lang. Mali ba ang ginagawa ko? Bakit parang nakukonsensya ako? Bakit parang ako na naman ang may mali dito? Please naman, Harvey. Magparamdam ka na. Alam mong mahal na mahal kita at may plano na tayong magpakasal. Saktong 10 araw na wala pa ring paramdam si Harvey. Gustong gusto ko nang pumunta sa bahay nila. Kaya lang nauunahan naman ako ng hiya. Iba kasi ang pakiramdam ko. Baka kasi mas pinili ni Tita Sandra na makipag-ayos na lang sa asawa kesa naman makipaghiwalay pa. Matatanda na rin naman sila para sa ganong drama. Pwede naman sila magsama sa iisang bubong na hindi na nag-uusap. Ako ang tumatao ngayon sa tindahan ni Tita Felisa dahil pumunta siya sa may barangay para kumuha ng ayuda para sa mga senior. May 2 oras din bago siya umuwi. Malaki po ba ang nakuha niyo, Chang? Sapat lang. Mukhang napagod po kayo ah. Sandali lang po, ikukuha ko kayo ng tubig. Salamat, Iha. Kailangan ko nga yan. Kanina pa nga ako nauuhaw. Bakit nga po pala ang tagal nyo? Heto na po ang tubig nyo. Salamat, Iha. Gusto nyo pa po ba? Hindi na, Iha. Tama na to. Tumawag na ba si Harvey sa'yo? Hindi pa nga po eh. Gusto ko na ngang pumunta sa kanila eh, kaya lang nahihiya naman ako. Tama lang na hindi ka pumunta sa kanila. Baka kung ano lang ang magawa nila sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin? Nakausap ko kanina si Neri, kaya natagalan ako umuwi. Ano pong sinabi sa inyo ng babaeng yon? Nag-outing pala ang buong pamilya ni Harvey at kasama siya. Hindi man lang ipinaalam sa iyo ng boyfriend mo. Ano pa po ba ang sinabi niya sa inyo? Ang sabi niya, hindi ka na mapapatawad ni Harvey dahil sa ginawa mo. Muntik mo na raw masira ang pagsasama ng mga magulang nito dahil sa chismis na ginawa mo. Anong chismis ang sinasabi niya? Totoo ang sinabi ko at hindi ko lang gawa-gawa. Hindi kaya nagkamali ka lang sa narinig mo? Pati ba naman kayo, Chang, pinagdududahan ako? Iba kasi ang ipinapahiwatig ni Neri kanina. Para bang sigurado siya na ikaw ang mali. Tsaka, bakit mo naman kailangang sabihin pa sa iba nilang kamag-anak? Nagtatanong po kasi sila kaya sinagot ko lang. Ay, sana makipag-usap na sa iyo si Harvey para malinawan ka na rin. Kung hindi pa rin po siya magpapakita bukas, ako na mismo ang pupunta sa bahay nila. Nung gabi nag-message ako kay Harvey na kung hindi pa siya makikipagkita sa akin, pupuntahan ko na siya bukas sa kanila. Hating gabi na siya sumagot. Siya na lang daw ang pupunta sa bahay. Kinabukasan pinilit kong maging masigla at positibo kahit nababalot ng matinding pangamba ang puso ko. Bago man ang halian, dumating si Harvey. Inalok ko siya ng kahit ano pero tumanggi siya. Hindi rin niya ako matingnan ng diretso. Nang tangkain ko siyang lapitan, umiwas siya sa akin.
Para akong may sakit na nakakahawa sa paraan ng pag-iwas niya. Nang mga oras na yun para kaming estranghero sa isa't isa. Makalipas ang ilang sandaling katahimikan, ako na rin mismo ang bumasag. Totoo ba ang sinabi ni Neri na nag-outing kayo? Oo, pagkatapos ng mga nangyari, kailangan namin yon para makapag-relax. Harvey, hindi ko ginusto na makasira ng pamilya. Pero sana maintindihan mo na hindi ko rin magagawang manahimik na lang habang niloloko ng papa mo si Tita Sandra. Hindi nagloko si Papa. Wala siyang kabit. Dapat kasi, inalam mo muna bago mo kinausap ang mama ko. O di kaya, ako muna ang kinausap mo. Hindi ko maintindihan. Hayaan mong ipaintindi ko sa'yo. Yung babaeng laging kausap ni Papa na narinig mo na tinawag niyang love ay si Ate Lovely. 2 taon na siyang hindi nagpapakita sa amin. Siya ang dahilan kung bakit sinasamahan ko mga magulang ko para hanapin siya. Wala ka naman kasing nababanggit tungkol sa kanya. Ang alam ko lang 3 kayong magkakapatid. Galit siya kay Mama dahil siya ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ng boyfriend niya. Tama lang naman natutulan ni Mama dahil oportunista ang lalaking yon. Ayaw niya makipag-usap kay Mama kaya kay Papa lang siya nakikipag-usap. Kaya akala mo laging patago makipag-usap ang Papa dahil ayaw ngang ipaalam ni Ate Lovely sa amin na nakikipag-usap na siya rito. Sorry Harvey, hindi ko alam. Patawarin niyo ako. Pupuntahan ko si Tita Sandra para humingi ng tawad sa kanya. Hindi na kailangan. Hindi ka rin naman mapapatawad ni Mama dahil sa ginawa mo. Paano tayo? Nung muntik mo nang sirain ang pamilya namin, doon na rin nagtapos ang relasyon natin. Alam na rin nila ang pagiging tsismosa mo. Ayaw ka nila maging parte ng pamilya namin. Sino nagsabi sa kanila? Si Neri ba? Sana naman ipinagtanggol mo ko sa kanila gaya ng ginagawa mo dati. Bakit ko namang gagawin yun hindi ka naman magbabago? Paano ang mga plano natin? Hindi ka ba nakakaintindi? Wala na tayo! Hindi ko kaya, Harvey, na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Huwag mo kong hawakan. Lumayo ka sa akin. Bakit ba parang nandidiri ka na sa akin? Marami pang sinabi si Neri sa pagkatao mo. Pati siya, naging biktima ng paninira mo. Pasalamat ka na nga lang dahil hindi ka niya inireklamo. Hindi niya sinamantala ang pagiging kapitan ng ama niya. Hindi mo kilala si Neri. Masama ang ugali niya. Nagbabait-baitan lang siya sa harap niyo. Kahit magtanong ka pa sa mga taga rito kung anong tunay niyang kulay, malalaman mo ang totoo. Tama na! Hindi ka ba talaga titigil? Ha? Maniwala ka naman sa akin, Harvey. Tama ang mga magulang ko. Bibigyan mo lang kami ng kahihiyan kapag pinakasalan kita. Baka maraming relasyon na masira ng dahil sa'yo. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, magbabago na talaga ako. Sana noon pa, nung wala ka pang nasasaktan. Hindi ko rin kayang talikuran ang pamilya ko para sa'yo. Kalimutan mo na ako. Ganun na lang ba kadali sa'yo ang sabihin na kalimutan na lang kita, ha? Minahal mo ba talaga ako? Bakit ang bilis mo naman isukong relasyon natin? Huwag mo kong sisihin sa paghihiwalay natin. Hindi naman ako nagkulang ng paalala sa'yo eh. Ikaw itong hindi marunong pakiusapan. Maawa ka naman sa akin, oh. Nasanay na ako na lagi kang nandyan. Please, Harvey, ayusin natin to. Marami pa namang lalaki dyan. Maganda ka at mabait. Sigurado marami pang magmamahal sa'yo. Harvey! Naiwan akong sugatan at lugmok sa kalungkutan dahil sa pag-iwan sa akin ni Harvey. Nagagalit din ako sa sarili ko dahil alam kong kasalanan ko lahat ng nangyari. Sapat na ba yun para iwan niya ako? Paulit-ulit na tanong ko sa sarili ko. Akma sana akong lalabas para habulin siya pero may kamay na pumigil sa akin. Nang lumingon ako, ang tigmak sa luha ng mukha ni Tia Felisa ang bumungad sa akin. Umiiling-iling pa siya. Napayakap na lang ako sa kanya ng mahigpit habang tumatangis.
Walang araw na hindi ako umiiyak. Tinangka ko rin tawagan si Harvey pero blinak na niya ako kahit sa Facebook. Tinadtad din ako ng mga chat ng mga kaanak niya. Ako ang sinisisi nila sa muntikan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Sobra na ako nagsisisi. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang nakaraan. Kumain na tayo. Ipinagluto kita ng paborito mong ulam na sinigang na baboy. Mauna na po kayo, Chang. Hindi pa po ako nagugutom. Paanong hindi ka pa nagugutom? Kanina ka pa walang kain at kung kumain man, kakaunti lang. Ay, kung lagi kang ganyan, baka magkasakit ka na. Mabuti nga po yun eh. Para mamatay na ako. Ano bang klaseng katwiran yan, ha? Dahil sa lalaking yon, gusto mo nang mamatay? Hindi mo man lang ako naiisip. Ako na buong buhay na kasama mo, hindi mo man lang binibigyan ng halaga. Kapag nawala ka, o sino nang makakasama ko? Ipagpapalit mo ako sa lalaking 1 taon mo palang nakakasama. Ganun ba ako kasama, Chang, para iwan ni Harvey? Pinagsisisihan ko na naman ang ginawa ko eh. Kalimutan mo na siya. Hindi ka rin magiging maligaya sa piling niya dahil tumatak na sa mga isipan nila ang ginawa mo. Hindi ko po talaga kaya. Si Harvey lang ang minahal ko. Sa kanya lang ako nagtiwala at nagmahal. Noon pa, sinabi ko sa kanya na takot ako magmahal dahil sa mga magulang ko. Pero nangako siya na hindi ako sasaktan. Bakit iniwan pa rin niya ako? Hindi ganun kalalim ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya ganoon na lang niya kadaling kalimutan ang mga pangako niya. Narito naman ako. Hindi kita iiwan. Ilang beses ko na yung napatunayan sa'yo. Sana hindi na lang ako nagmahal. Sana nag-focus na lang ako sa trabaho ko. Hindi sana ako nagdurusa ng ganito ngayon. Malalampasan mo rin ang pagsubok na yan sa buhay mo. Wala na po akong nakikitang liwanag ng pag-asa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Habang nabubuhay tayo, laging may pag-asa. Siguro po, nasa akin ang problema kaya iniwan ako ng mga magulang ko. Tapos ngayon si Harvey naman. Hindi siguro ako karapat-dapat na mahalin. May darating na para sa iyo, iha. Maghintay ka lang ng tamang panahon. Pakiramdam ko araw-araw ako nalulunod sa matinding kalungkutan dahil sa paghihiwalay namin ni Harvey. Nang hindi na ako makatiis mula sa trabaho hanggang sa bahay nila. Lagi ako nakasunod na parang stalker. Kung gaano ako nangungulila sa kanya, palagay ko nakalimutan na niya ako. Ang bilis din niya akong ipinagpalit sa ibang babae at si Neri pa talaga. Kahit sino makakakita sa kanila, iisiping may relasyon sila. Kaya siguro ganun kabilis akong iwan. May reserba ka na pala agad. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit, Harvey? Bakit? Tinigilan ko na rin ang pagsunod ko kay Harvey. Lalo ko lang kasing sinasaktan ang sarili ko. Nagkulong na lang ako sa loob ng bahay. Kumalat na rin kasi sa buong lugar namin ang ginawa ko. Siguradong si Neri ang may kagagawan nun. Gusto niya talaga akong ilugmok lalo sa kahihiyan. Lingid sa akin, alam na rin ni Tia Felisa ang tungkol kay na Harvey at Neri. Minsan inabangan niya ang binata para kausapin sa huling pagkakataon. Tia Felisa, kung nandito kayo para pilitin ako na makipagbalikan kay Iris, hindi na po talaga. Ayaw ko na siyang kausapin. Hindi yun ang dahilan, kaya gusto kitang makausap. Kung ganun po, anong kailangan niyo sa akin? Nakausap ko si Neri. Siya ba ang dahilan kung bakit nanlamig kang bigla sa pamangkin ko? Labas na po kayo sa bagay na yun. Wala na kami ng pamangkin niyo. Bakit mo pa kasi niligawan at pinangakuan ng kasal si Iris kung hindi mo rin lang pala siya kayang ipaglaban hanggang sa dulo?
Kasalanan naman po niya kung bakit kami naghiwalay. Alam ko na dahilan mo na lang ang nagawa niyang pagkakamali para makawala sa kanya. Kahit na totoo pa po ang sinasabi niyo, wala na rin pong pag-asa na magkaayos kami. Minahal ka ng buong puso ni Iris, pero dinurog mo lang siya. Alam mong anak na ang turing ko sa kanya. Kaya masakit sa akin na makita siyang nagdurusa ng dahil sa iyo. Sigurado makakahanap pa po siya ng lalaking magmamahal sa kanya. Sige lang, magpakasaya kayo ni Neri hanggat may pagkakataon pa. Balang araw, magbabayad kayo sa ginawa ninyo sa pamangkin ko. Pasensya na po kayo. Kailangan ko na umalis. Matatanggap ko pa kung walang pagtataksil mula sa iyo. Pero kayo pa ni Iris, ibinaling mo ng mga mata mo sa babaeng yon. Umamin mismo si Neri sa tiyahin ko sa pamamagitan ng paghipnotismo niya rito. Matagal na palang natatabangan si Harvey sa akin. Mula nang sabihin ni Neri na isa akong tsismosa sa lugar namin. Marami pa siyang kasiraan na sinabi sa akin para tuluyan ng lamig sa akin ng dati kong boyfriend. Hindi ko lang alam nung mga panahon na yun kung bakit kailangan niya pa akong yayain magpakasal. Gayong yun na pala ang nararamdaman niya. Saan po kayo galing, Chang? May kinausap lang ako. Sino naman po? Sina Harvey at Neri. Alam ko na sila na kahit noong kayo pa ni Harvey. Alam niyo po? Umamin sa akin si Neri. Kung ganoon, bakit nagyaya pa siya ng kasal sa akin? Siguro, wala naman talaga siyang balak na pakasalan ka. Kalimutan mo na si Harvey. Hindi siya katulad ng inaakala mo. Isa rin siyang manloloko. Nakita ko nga po silang magkasama eh. Mas sweet pa sa kanya si Harvey kesa nung kami pa. Alam ko na umaasa ka pa rin sa lalaking yon, pero malabo na kahit kaunting pag-asa. Sa mismong bibig ni Kapitan ko narinig na ikakasal na ang kanyang anak kay Harvey. Namanhikan na ang dati mong boyfriend sa kanila. Bakit ang bilis naman po? Buntis si Neri. Yon ang nakikita kong dahilan. Hindi. Bakit sa babaeng yun pa niya tinupad ang mga pangako niya sa akin? Yakapin mo lahat ng sakit na dinulot nila. Hanggang sa ikaw na mismo ang mamanhid sa sakit. Gusto ko silang pagbayarin. Wala silang karapatan para gawin to sa akin. Mga walang iya sila. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat, Iha. At ako mismong magpaparusa sa kanila. Kahit alam kong sasaktan ko lang lalo ang sarili ko, pinuntahan ko pa rin si Harvey sa bahay nila. Hindi ako pinapasok ni Tita Sandra sa loob. Kaya naghintay na lang ako sa labas ng gate. Gusto ko sanang humingi ng sorry sa Gina. Kaya lang biglang umurong ang dila ko dahil sa nakita kong galit sa mga mata niya. May ilang minuto na ako naghihintay pero hindi pa rin lumalabas si Harvey. Hindi ko alam kung kakausapin pa ba niya ako. Pinagtitinginan na rin ako ng mga tao. Kilala kasi nila ako dahil nakikita na nila ako doon. Parang gusto ko na lang lumubog sa kinatatayuan ko dahil sa hiya. Ilang sandali pa lumabas na rin si Harvey. Anong ginagawa mo rito? May gusto lang akong malaman. Totoo ba na ikakasal na kayo ni Neri? Namanhi ka na daw kayo. Oo, Iris. Ikakasal na kami sa 1 buwan. Ang bilis naman. Siguro dahil buntis na siya. Obvious naman na nabuong bata na yon na tayo pa. Paano mo nalamang buntis si Neri? Kami lang dalawa nakakaalam nun ah. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Oo nga pala. Munti ko na makalimutan. Isa ka nga palang tsismosa. Bilib na talaga ako sa'yo. Kahit yata yung pinakaiingatang sikreto ng isang tao, malalaman mo. Sinaktan mo na ako. Hindi mo na ako kailangang insultuhin pa. Bakit ka masasaktan? Totoo naman, di ba? Aminado naman ako sa bagay na yan. At labis ko na yung pinagsisisihan. Ang hindi ko lang maintindihan,
May relasyon na pala kayo ni Neri noon, pero niyaya mo pa ako na magpakasal. Wala naman talaga akong balak na ituloy yan. Humahanap lang ako ng tiyempo kung paano makikipagkala sa'yo. Matagal mo na pala akong ginagawang tanga. Matagal nang inirereto ng kapatid ko si Neri. Aminin ko na hindi ko siya gusto nung una. Pero mas gusto siya ng mga magulang ko kesa sa'yo. Inayawan ka na nila nung pang-birthday ni Mama. Pinakikisamahan ka lang nila dahil sa akin. Pamilya pala kayo ng mga plastic. Napaniwala niyo ako na parte na ako ng pamilya niyo. Ayaw naman ng mga magulang ko ng manugang na tsismosa at mula sa broken family. Sana naman maintindihan mo yon. At sana naman, huwag ka nang pupunta rito. Bigyan mo naman ng kahihiyan ng sarili mo. Huwag mo na rin kaming guguluhin. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling beses na makikipag-usap ako sa'yo. Binabati ko kayo ni Neri sa nalalapit niyong kasal. Habang naglalakad ako, napatingala ako sa langit. Napapatanong na lang ako na ganun ba ako kasama para parusahan ng ganun katindi. Isa lang naman ang hangad ko sa buhay. Ang magkaroon ng sariling pamilya na hindi ko naranasan. Pagdating sa bahay, nagkulong lang ako sa silid ko. Hanggang sa sumapit ang araw ng kasal ng dalawa, hindi ako lumalabas. Sigurado kasing ako ang topic ng mga tsismosa sa lugar namin. Hanggang isang araw para akong nagising sa katotohanan. Kailangan pa pala ako ni Tia Felisa. Hindi ko pa natutupad ang pangako ko sa kanya. Anong ginagawa mo, Iha? Inaayos ko po ang mga requirements ko. Gusto ko po kasing mag-apply ng trabaho. Sigurado naman po kasi na hindi na ako tatanggapin sa dati kong pinapasukan. Bigla ba naman akong hindi na nagpakita eh. Kaya mo na ba ulit magtrabaho? Oo naman po. Naalala ko, hindi ko pa pala na ibabalik ang lahat ng kabutihan niyo sa akin. Minahal kita na parang tunay kong anak. Hindi ako naniningil sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Kahit na po, gusto ko pa rin ibalik. Sige, ikaw ang bahala. Saan mo naman ba balak mag-apply? Kahit saan po, basta gusto ko ulit maging abala. Ayoko nang magbukbuk dito sa bahay. Nakausap ko nga pala ang inay mo. Nabanggit ko sa kanya ang lahat ng mga pinagdaanan mo. Tanungin daw kita kung gusto mong magbakasyon sa kanya. Ngayon pa ba siya magpapakaina sa akin? Kung kailan malaki na ako? Gusto lang makatulong ng nanay mo sa'yo. Pakisabi na lang po na mas gusto ko lang dito kasama nyo. Alam ko, makakarating din ito sa'yo kapag lumabas ka ng bahay. Kaya ako na lang ang magsasabi sa'yo. Ano po yon? Dito sa lugar natin tumira yung dalawa. Nakapisan po ba sila sa bahay ni Kapitan? Hindi, Iha. Nabili nila ang bahay na malapit dito sa atin. Ang tinutukoy niyo po bang bahay yung ibinibenta ng anak ni Mang Rex? Ayun na nga. Hindi pa sila nakontento sa ginawa nila sa akin. Gusto pa nilang makita ang paghihirap ko kaya binili nila ang bahay malapit dito sa atin. Ayoko rin na nasa malapit sila dahil parang iniinsulto ka nila. Ngayon nila ako subukan. Matitikman nila ang galit ko. Matagal na nilang naani ang galit ko. Hintayin nila ang pinakamatinding karma sa buhay nila. Ano pong ibig niyong sabihin, Chang? Sa palagay mo kaya, palalampasin ko ang ginawa nila sa'yo? Huwag niyo pong sabihin na... Oo, Iha. Ginamit ko nga sa kanila ang kaalaman ko sa kulam. Pero Chang, buntis po si Neri. Kilala mo ako, Iris. Kapag gumanti ako, wala akong pakialam sa kalagayan ng isang tao. Buntis man siya o may kapansanan. Namnamin nila ang lupit ng aking paghihigante. Bakit ba ako maaawa sa sanggol na yon? Anak naman nila yon sa pagkakasala sa akin. Bahala na po kayo, Chang. Basta gagawin ko lang ang gusto ko. Wala na akong pakialam sa kanila. 1 linggo pa lang nakahanap na ako agad ng trabaho. Sa karir lang yata ako swerte at malas naman sa pag-ibig. Nagpapasalamat pa rin ako dahil malaking biyaya yun para sa akin. Napag-isip-isip ko ring tuluyan ng isara ang puso ko at ituon na lang ang buong oras ko sa trabaho. Dahil sa pagkasubsob ko sa trabaho, hindi ko na alam ang nangyayari sa paligid ko. Tanging si Tia Felisa na lang ang nagkukwento sa akin.
Alam mo ba na nakunan si Neri? Isinugod siya sa ospital kahapon ng umaga. Ang sanggol na yon ang nagbayad sa kasalanan nila. Gumawa na lang ulit sila. Ganoon pa rin ang mangyayari. Ibig niyo pong sabihin, isinumpa niyo na kahit kailan hindi sila magkakaanak? Oo, iha. Kahit pinakamagaling na doktor, hindi siya mapapagaling. Eh kay Harvey po, anong mangyayari sa kanya? Malalaman mo rin, iha. Oras na tumalab na sa kanya ang orasyon ko, habang buhay na siyang magdurusa. Mas doble kaysa sa naramdaman mo. Sa ginawa nila, namanhid na ako at hindi na makaramdam ng awa sa kanila. Tama lang na hindi ka makaramdam ng awa sa kanila. Hindi yun makakatulong sa'yo. Ipakita mo sa kanila na kahit ilang unos pang dumating ay hindi ka kayang patumbahin. Opo, Chang. Salamat po sa palaging pagpapalakas ng loob ko. Hanggat buhay ako, poprotektahan kita. Hindi ako makakapayag na may manakit pa sa'yo. Bata pa lang ako, alam kong may alam sa karunungang itim si Tia Felisa. Pero kahit kailan hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya. Dahil mula nang mapunta ako sa pudar niya, puro pagmamahal na ang natanggap ko. Alam kong masama ang ginawa niyang pagganti. Pero mas masama ang ginawa ng dalawa. Kaya tama lang sa kanila ang magdusa. Iris, ikaw nga. Hindi kita nakilala. Ganun ba kalaki ang ipinagbago ko? Sa bagay, ikaw nga ang laki rin ang ipinagbago mo. Para kang tumanda, may sakit ka ba? Hindi ko nga alam eh. Habang lumilipas sa mga araw, lalo akong nangihina. Ganitong gabi lang din ako nakakalabas. Nasusunog kasi yung balat ko sa araw. Dapat nagpapatingin ka na sa doktor. Baka kung ano na yan. Ilang beses na ako nagpa-check up eh. Pero hindi pa rin matukoy ang tunay kong sakit. Dapat kasi sa espesyalista. Mag-iipon na muna kami. Naubos na kasi ang pera namin sa pagpapagamot ko. Wala rin kaming parehong trabaho eh. Sunod-sunod na nga ang kamalasan namin. Siguro, nabalitaan mo na nakuna na naman si Neri. Nabanggit nga ni Chang. Mabuti ka pa, asensado na. Binibiyayaan talaga ang mga taong nakakaranas ng kaapihan. Alam kasi ng nasa taas na wala akong inagrabyado na tao. Kung may nagawa man akong masama sa kapwa, hindi ko yun sinasadya. Iris, alam ko na galit ka pa rin sa akin. Patawarin mo sana ako kung nasaktan kita. Hindi man ngayon, sana balang araw. Panahon na lang sigurong makakapagsabi. Oh, yan na pala ang asawa mo, sinusundo ka na. Sige maiwan na kita. Salamat sa oras na ibinigay mo. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang itsura ni Harvey. Malayo na ang itsura niya kesa dati. Ngayon payat na siya at tuyot ang balat. Nangingitim ang mga kuko at halos maubos na ang buhok niya. Nakaramdam naman ako bigla ng awa sa kanya pero kailangan kong itago yun. Ayoko kasing madismaya sa akin si Chang na pagkatapos niya akong igante. Maaawa pa ako sa dati kong boyfriend. Chang, ano pong sakit na ibinigay niyo kay Harvey? Kung ganon, nagkita na kayong dalawa? Opo, nagulat nga ako sa itsura niya. Sa gabi lang daw siya pwedeng lumabas dahil napapasong balat niya sa sikat ng araw. Hindi na niya masisilayan ang ganda ng umaga habang nabubuhay siya. Mabubuhay na siya sa dilim at hindi na mararanasan ang normal na buhay. Matindi po ang naging ganti niyo sa kanya maliban sa sakit niya sa katawan. Hindi na niya may enjoy ang buhay. Naaawa ka ba sa kanya? Medyo po. Sa kanilang mag-asawa. Hindi ko na mababawi ang sumpang ibinigay ko sa kanila. Maliban na lang siguro kung makakahanap sila ng mahusay na albularyo. Magpahinga na nga po tayo, Chang. Huwag na natin silang pag-usapan pa. Mabuti pa nga. Kanina pa ako inaantok eh. Pinilit kong wag nang ituon ang pansin ko kay Harvey. Mas nag-focus ako lalo sa trabaho. Iniwasan ko na lang ding lumabas ng gabi para hindi kami magkita.
Sa puso ko napatawad ko na sila. Pero hindi ko na mababago ang kanilang kapalaran. Isang gabi nakatatapos lang namin maghapunan ni Chang nang biglang dumating si Harvey. Mas lalo pang bumagsak ang katawan niya. Kita na ang buto sa leeg at humpak na rin ang mga pisngi. May mga sugat din ng balat niya na parang napaso. Kung hindi ako nagkakamali ng tingin, inuuod na rin ang mga sugat niya. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang po kayo makausap. Kayo lang po kasi ang naiisip kong pwedeng gumawa nito. Kayo lang kasi ang may matinding galit sa akin. Diretsahin mo na kami, iho, kung anong ibig mong sabihin. Alam ko pong may kumukulam sa akin. Kung kayo man po ang nasa likod ng nangyayari sa akin, nagmamakaawa po ako. Bawiin niyo na po yung sumpa sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pangako po, hindi ko sasabihin kahit kanino sikreto niyo. Bukal ba sa kalooban mo ang paghingi ng tawad at pagbabago? Opo, Tia Felisa. Nagsisisi na ako sa nagawa ko kay Iris. Hindi ko na mababawi pa ang sumpa, iho. Tapos na yon, maigawad. Gusto ko po na bumalik sa dati normal kong buhay. Hindi katulad ngayon. Daig ko pa ang halimaw na sa gabi lang pwedeng lumabas. Humanap ka ng magaling na albularyo. Tanging yun lamang ang babali sa sumpa. Hindi po ako galit sa inyo. Kahit nalaman ko na po ang totoo. Tama lang sa amin to ni Neri para maisip namin ang mga mali naming nagawa. Oras ang kalaban ninyo. Kaya kung ako sa inyo, bilisan ninyo ang paghahanap. Opo, sige po. Aalis na ako. Totoo po kaya ang mga sinabi niya? Sa kabila ng naaawa ka sa kanya, naroon pa rin ang pagdududa mo kung nagsasabi ba ng totoo si Harvey. Mas sa inyo po ako nag-aalala. Ayoko lang na may makaalam sa lihim ninyo, lalo na umamin kayo sa kanya. Galing sa puso ang paghingi niya ng tawad. Sana nga lang, makahanap sila ng magaling na albularyo na pwedeng makabali ng sumpa. Sana magawa rin akong mapatawad ng ating Panginoon sa napakalaking kasalanang nagawa ko. Alam ko po na napatawad na kayo ng Diyos. Alam niya na kaya niyo lang nagawa yun dahil sa pagmamahal niyo sa akin. Tao lang din kayo na nagkakasala at nagsisisi sa huli. Mula nang manggaling sa bahay si Harvey, wala na kami naging balita sa kanilang mag-asawa. Hindi na rin ako nag-abala pang alamin sa ibang tao ang nangyari sa kanila. Ang importante sa akin, tahimik at masaya na kami ni Tia Felisa. Pinagbigyan ko rin siya na dalawin ng aking ina sa probinsya, kung saan siya nakatira kasama ng bago niyang pamilya. Sa muli naming pagkikita ni inay, wala na ni katiting na galit sa puso ko dahil sa pag-iwan niya sa akin noon. Walang mahirap sa pagpapatawad. Basta nasa puso natin ng Diyos. Lahat ng galit sigurado na maglalaho. Maraming salamat, Miss Gwen. Hanggang dito na lang ang aking sulat. Umaasa akong isa sa mga araw na to mapapakinggan ko rin ang kwento ng sarili kong karanasan. Payo ko rin sa mga katulad ko na mahilig sa chismis. Ituon na lang sa mas pakipakinabang ang oras kesa pag-usapan ng buhay ng iba. Wakas.